nirush nila yung kanilang investigation report pagkatapos hindi niya matandaan kung ano ang nangyari noong February 5, 2025. Lahat tayo alam natin kung ano yung nangyari noong February 5, 2025. Siya na NBI, siguro Director 3 ito, Director 4 ang rango. Abogado pa. Mataas na yan. Susunod dyan, ASEC na. Hindi niya matandaan, hindi niya raw alam kung ano nangyari noong February 5. I mean, sino niloko nito? No, halatang halata mo, hindi nga makatingin ng diretso sa camera, hindi nyo napansin, no? Talagang napakasama ng investigasyon at halatang halata na from the very beginning meron na silang conclusion na gustong mangyari, no? At pinagtagpi-tagpi na lamang yung mga video sequences, pinagtagpi-tagpi na lamang yung mga statement ni Vice President Inday Sara to come up with what they call a prima facie evidence against her. Ano masasabi po ninyo, initial o unang assessment po ninyo sa day 4 ng impeachment trial, lalo na po itong ikalawang testigo po ng prosekusyon? Unang-una ako'y nagpapasalamat sa SMNI, sa DZAR sa inyong pag-anyaya kasi kanina pinakikinggan ko yung inyong news reports at compared do sa mga napakinggan ko kagabi, galing do sa mga tinatawag nating traditional media o yung ang mga nagmamay-ari ay yun ding mga nagmamay-ari ng mga pinakamalalaking negosyo dito sa Pilipinas, kayo'y balansyado. You showed also the questions of the senator judges as well as the defense panel, samantalang yung iba kagabi puro lamang yung mga questions ng prosecutor at halatang halata mo na slanted yung kanilang pagbabalita na hindi tuloy makuha ng ordinaryong mamamayan na nakikinig doon sa kanilang mga istasyon yung talagang nangyari doon sa hearing kahapon, no? Kaya't ako'y nagpapasalamat at ako'y binigyan naman ninyo ng pagkakataon na makapulong kayo ngayong umaga. Opo. Thank you, Sir Dito. Ano yung masasabi po ninyo na doon sa naging cross-examination ay pinuntirya po ng depensa yung mga dokumento na discovering may mga discrepancies, may mga baga hindi naaayon, no, sa timeline at sabi typo. Sa inyo pong pananaw, gaano ho ito kabigat o para po sa isang prosekusyon o sa depensa man ang ganitong ipinapakita na isang testigo po sa impeachment trial? Kung ang mga itong sila Lotok at sila ano pangalan no isa Kalilong Yes. no? O yung kanilang grupo ay nagkataong ang boss nila ay si dating PNP Director General PNP Chief Ping Lacson, tatawaging Islapi yung kanilang report. Ganyan din ang ginagamit na description, hindi lang ng mga pulis kundi pati ng militar, no? Islapi, ibig sabihin basura yung kanilang investigasyon. In such a high-profile case, hindi naman ito, miski na ordinaryong tao halimbawa ang iyong iniimbestigahan, dapat tama lahat ng iyong sinusulat. Ini-inspection mo ang bawat linya ng iyong report at iyong affidavit. Ito, Vice Presidente ng Pilipinas at pangalawa, napaka-high profile nitong case. Buong Pilipinas alam itong kasong ito. Pagkatapos ang dami mong pagkakamali. Unang-una na lamang, natatandaan nyo kahapon, nirush nila yung kanilang investigation report pagkatapos hindi niya matandaan kung ano ang nangyari noong February 5, 2025. Lahat tayo alam natin kung ano yung nangyari noong February 5, 2025. Siya na NBI, siguro Director 3 ito, Director 4 ang rango. Abogado pa. Mataas na yan. Susunod dyan, ASEC na. Hindi niya matandaan, hindi niya raw alam kung ano nangyari noong February 5. I mean, sino niloko nito? No, halatang halata mo, hindi nga makatingin ng diretso sa camera, hindi nyo napansin, no? Talagang napakasama ng investigasyon at halatang halata na from the very beginning meron na silang conclusion na gustong mangyari, no? At pinagtagpi-tagpi na lamang yung mga video sequences, pinagtagpi-tagpi na lamang yung mga statement ni Vice President Inday Sara
to come up with what they call a prima facie evidence against her, no? Miski sinong piskal itatapon ito, kaya nga miski DOJ napahiya kasali rin naman ng DOJ dyan sa pagdiin kay Vice President Inday Sara, pero miski sila napahiya doon sa unang report kaya ibinalik at humihingi ng additional evidence. Opo. At bukod pa dyan, Sir Dito, madagdag ko lang din, yung pag-amin po ng, ni Attorney Lotok na gumagamit po sila ng templated na mga affidavits o template affidavits na may magkakahawig po, no? Na maling spelling, na-discover po yan. Tulad po nung yung mama na sinasabi po doon sa affidavits para po sa iba't ibang agents. Sa tingin po ninyo, ito po ay minadaling demolition job o talagang standard operating procedure na ng ahensya? Ang lahat ng ito ay demolition job from the very beginning. Ito'y matagal na pinlano. It is a conspiracy from the very top of government, no? Mag-umpisa doon sa pag-alok ng confidential funds galing sa Office of the President, tinransfer sa Office of the Vice President. Doon pa lamang, ang problema nga nito, mukhang na-set up ang Vice President Sara na ang akala naman niya ay bukal sa damdamin o sa loob ng mga opisyal ng gobyerno, kasama ang DBM, kasama Office of the President, kasama ang ang House of Representatives ng pangalawang taon, na mabigyan siya ng confidential at intelligence funds para magamit niya upang mas mabuti niya, mas maigi niyang mapadala ang kanyang mga serbisyo sa ating taong bayan. Pero ito'y mukhang na-trap siya. At kaya, alam nila ang plano, talagang conspiracy from the very top. Kanya sinundan ito ng mga Quadcom, ng public accountability hearings, na nakita rin naman natin na napaka one-sided. Dumating dun sa talagang iniipit ang Office of the Vice President at ang DepEd, to the point na ikaw man ang nasa lugar ni Vice President Inday Sara, halatang-halata mo na persecution ito. This is an inquisition. Parang nung panahon ng Kastila, nung panahon ng mga hari at reyna sa Spain na ini-inquisition ng mga Hudyo, ini-inquisition ng mga hindi naniniwala sa simbahang Katoliko, no? Ganun ang sistema Kaya talagang nirarush pa nila yung investigation. Isipin mo, November 23 ng madaling araw nang magsalita si Vice President Inday Sara, yung bugso ng damdamin niya, yung galit niya dahil sa nais na ilipat ang kanyang Chief of Staff na babae pa man din mula sa House Detention Center to the Women's Correctional sa gitna ng gabi, no? Sa madaling araw. So, talagang sinadyaan lahat ng ito, no, para mapikon, magalit, no, si Vice President Inday Sara at magkaroon sila ng dahilan para i-trigger yung first impeachment complaint na ginawa February 5. So minadalian from November 23, 24 all the way to the Christmas vacations, all the way to January 30, yung first affidavit or IDF. Opo. At nanindigan pa itong si Attorney Lotok na may real and actual threat nga daw. Umano itong banta ni VP Sara, gamit daw yung 4 na batayan, yung kanyang manner, yung kanyang literal meaning, yung toxic relationship at yung nature ng kanyang instruction, Sir Lito. Pero dapat ba sa mata ng publiko, dapat bang paniwalaan ang mga ganitong mga sinasabi ng testigo kung kulang o baga may error, may typo error, mali-mali yung mga petsa at hindi pa masyadong hindi may personal na hindi pa nga alam niya kung ano yung talagang kompletong detalye ng ginagawang investigasyon doon sa ibang mga media. Sa inyo pong pananaw, Sir Lito, ano yung masasabi po ninyo? Masyadong imaginative, no? At speculative yung kanyang mga conclusions, no?
matatandaan natin na nagtanong mismo si Senate President Sherwin Gatchalian at maging si Senator Alan Cayetano na binanggit niya doon sa kanyang report yung statements ng AFP, ng PNP, ng National Security Council, pero hindi man lang niya in-interview ang mga opisyal nito. Hindi man lang niya tinanong anong ang findings or hindi man lang siya humingi ng tulong dito sa mga to. Meron diyang CIDG, meron diyang ISAP, meron diyang National Security Council na merong malawak ang kaalaman tungkol sa intelligence. Bakit hindi man lang sila nakipag-ugnayan dito? Kaya bistadong-bistado na minamadali lamang yung report dahil nga planadong-planado yung first impeachment complaint na ngayon ay inulit sa second impeachment complaint, no? This is a setup. Malinaw na malinaw ito, no?